Kahapon nga ay maaga ako umalis kasi pupunta ako sa Tondo sa mga tita at lola ko sa side ng father ko. Bali kakausapin ko nga sila na kung pwede ay doon muna ako makatira dahil ang trabaho ko nga ay sa Quezon City. Kaya naman agad-agad na ako umalis at sumakay ng tricycle para pupunta ako dito sa may Herman Espiritu na terminal papuntang Divisoria. Pagpasensyaan nyo na nga pala kayo kung may tumatahol na aso, hindi ko kasi mapigilan yung pagtahol niya. Nakaidlip na nga ako sa bus at pagising ko ay nandito na ako sa Philippine Arena. Mabilis lang din naman ang biyahe kaya mga ilang oras lang ay nakarating na din ako ng Divisoria. Medyo naninibago lang talaga ako kasi hanggang dito lang ako sa Caloocan na pupunta. Maya-maya nga lang at nandito na nga ako sa bus terminal. Hindi lang pala biyaheng Bulacan-Bulacan ang nandito, marami din iba-iba. Kaya naman sinimulan ko na maglakad pagbaba ko ng bus at dito nga ito sa Tutuban Center. Naglakad lang ako dyan ng ilang minuto para lang malibot yung daan kaya lang sobrang lawak kaya sumakay na ako ng tricycle dito. Kakaiba nga yung tricycle nila kasi medyo malapad at maraming may sasakay. Para siyang mini jeep na minibus ang style na parang electric e-bike. Basta, ganun. Tapos dito nga sa Tondo High School, dito ako nagpababa kasi dito nga daw ako susunduin ni Lolo. At nang nasundo na nga ako, ay pinakain na muna ako nila ng tanghalian. Grabe, sobrang dami ko nga nakain kasi ang ulam ba naman ay buttered shrimp, sinigang na bangus, tsaka daing na bangus. Pagkatapos nga naming mananghalian, nagpahinga lang kami ng kaunti. Tapos ito nga at umalis na kami nila Lola Flor para pumunta kila Tita Nene. Napaka-convenient nga ng lugar nila dito kasi paglabas mo ng bahay ay napakadami ng bilihan. Meron na dito na parang mini talipapa at kahit anong kailangan mo ay nandito na nga. Kaya patuloy na nga kami sa paglalakad hanggang sa makarating na kami sa bahay ni Tita Nene. Bali ang lugar nga pala na to ay sa Morione Street sa may Tondo pero looban pa kasi at meron pa ako nakita na Chesa na street. Basta napakadaming street. Pagdating nga namin ay pinaupo na kami tapos nagkwentuhan na kami rito ng kung ano-ano. Syempre tungkol sa mga buhay-buhay namin, alangan naman tungkol sa buhay niya. At sabi ko nga na isasama ko sila sa vlog kaya naman kukuhanan ko sila ng video at kakaway lang sila kaso mahihain daw sila eh. Manang-mana nga daw ako sa tatay ko na mahilig mag-live. Naman tay kung napapanood mo yung mga video ko mula sa langit, sana gabayan mo kami palagi. Mga ilang oras nga lang na pagkukwentuhan namin ay nagpaalam na ako umalis. Nag-email na kasi sa akin yun sa QCE services na hinihintay ko para dun sa health card order of payment. May aso nga dito sila tita, sabi ko kapraso lang ang kagata, nakabidyo kasi. Yung order of payment kasi ay kailangan mabayaran agad dahil ilang days pa bago ma-release yung health certificate pero okay na yun para makapagsimula ako ng trabaho. Hindi nga pala available ang online payment nila kaya naman agad na akong pumunta doon sa mismong City Hall. Buti na nga lang talaga at nag-LRT ako para mabilis din yung pagpunta ko ng Cubao. Pagbaba kasi ng LRT Cubao ay meron na doon mga paprintan. Tapos ilang lakad na lang ay nandun na din yung sakayan papunta ng City Hall. Lahat na nga ng paraan ay ginamit ko na para mapabilis yung pagbiyahe ko. Kagaya nito na nagamit na rin ako ng elevator. Tapos mula Recto papuntang Cubao ang bayad nga ay 25 pesos. Bali alas 4 na nga ito ng hapon at hindi pa naman rush hour kaya nakaupo pa ako. Nakaka-enjoy lang din talaga na magbiyahe paminsan-minsan. Yung parang medyo makakalma yung utak mo sa dami ng iniisip mo. Mga ilang minuto nga lang ay nandito na ako sa Cubao. At sa tuwing may mga bababa nga na galing train ay parang ito train to Busan. Kaya ako lagi na lang ako nagpapahuli kapag baba ng train kasi baka mamaya ay maitulak ako at baka mauna pa ako sa baba. Ako lang ba yun nahihilo dito sa escalator kapag bababa ka nang hindi naman umaanda? Mga oras nga na yun, nagsisimula na akong pawisan ng malapot kasi kinakabahan ako baka hindi ako umabot dun sa oras. Mabilisan na nga yung paglalakad ko dito para sigurado nga abot ako. At unang kong pinuntahan ay yung magpapaprint. Kailangan ko muna kasi i-print yung order of payment na galing sa email ko. Pagka-print nga ay agad na ako umalis para naman sumakay na papunta ng Quezon City Hall. Meron naman ding free bus kaya lang hindi ko alam kung aabot sa oras. Dahil ang pagkakatanda ko ay 30 minutes ang interval nun bago aalis. Kaya naman sumakay na ako ng jeep para agad-agad ay makapunta na nga. At eto mga 4:15 nga ang pagkakaalala ko na dumating ako dito sa Quezon City Hall. Pagkatapos ay dumiretso nga kaagad ako sa miscellaneous dahil doon ang bayaran ng mga order of payment at iba pa. Napakalaking tulong din talaga nung nagtatrabaho ako sa Aquabes Cubao. Dahil nga sa experience ng trabaho ko na yun ay dito alam ko na yung mga gagawin at pasikot-sikot sa Quezon City. Kaya naman thank you po talaga ma'am and sir sa opportunity kasi kahit papano eto at nagagawa ko na yung mga hindi ko dapat alam. Sobrang pagmamadali ko nga na
ng lakad niyan pero hindi lang halata at dito nga sa loob ay napakahaba ng pila. Mabuti na lang at hindi ako inabutan ng cut-off dito kaya naman tuloy-tuloy yung pagproseso. May free wifi na nga din pala dito kaya wag kayong mag-alala kung wala kayong data. Makakapagproseso pa rin kayo ng kailangan ninyo. At dito nga sa cashier, inabot ko na yung order of payment pati yung bayad ko para naman ma-process na. Pagkatapos niyan ay pinicturean ko lang at in-upload ko na agad sa QCE services para naman ma-validate na yung bayad ko. Sunod nga ay i-apply ko naman ng occupational o work permit. Doon nga i-upload yung na-picturean mo na NBI, health certificate. At syempre hindi pa naman nare-release yung health certificate kaya yung health receipt mo o yung resibo na pinagbayaran mo dun sa order of payment. Pagkatapos ay ayun na, waiting ka na lang ulit sa email nila para sabihin kung pwede mo nang bayaran. So nang makalis na nga ako ng Quezon City Hall ay nilakad ko na lang papunta dito sa may BIR Road. Dito kasi dumadaan yung bus pa Bulacan. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Thank you for watching.